Binautismuhan ako at lumapit sa Panginoong Hesus noong 20 ako. Pinagsigla ang puso ko ng mga sermon ng pastor tungkol sa pagmamahal. At matulungin sa isa't isa ang lahat ng mga kapatid ko sa iglesia. Kaya natuwa ako sa pagdalo ron. Tama. Madalas kong naririnig na sinasabi ng pastor, ipinako sa krus ang Panginoong Hesus upang tubusin tayo. Nabuhay siyang muli at umakyat sa langit para sa atin. Pagkumpleto na ang paghahanda niya, darating siya para dalhin tayo sa langit. Dahil ipinangako ng Panginoong Hesus na, ako'y paroroon upang ipaghanda kayo ng kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at may ipaghanda kayo, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko. Upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. At ganun din sa 1 mga taga-Thessalonica 4:17. Tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Madalas na sinasabi ng pastor sa amin, hanggat ang tiwala natin nasa Panginoon, kapag dumating siya, dadalhin niya tayo paakit ng langit at makakasama siya magpakailanman. Sa langit ay walang kalungkutan, walang karamdaman, at walang luha. Meron lang galak at kapayapaan. Nakakita ako ng pag-asa at suporta sa mga bersong ito. Hanggat sinusundan ko ang Panginoon at magtitiis hanggang dulo, tiyak na dadalhin ako sa langit at tatamasahin ko ang pagpapala niya. Lagi akong umaasang darating na ang Panginoon para dalhin ako patungong langit. Sa totoo lang, ganyan din kami mag-isip dati. Tama. Hanggang nung Setyembre 2017, nakilala ko si Brother Wang doon sa Facebook. Sinabi niya sa akin, nagbalik na ang Panginoong Hesus bilang makapangyarihang Diyos para ihayag ang katotohanan, gawin ang paghatol at pagdadalisay. Totoo. Nung narinig ko ang balitang ito talagang nabigla ako. Nagbalik na ang Panginoong Hesus? Pero paano nangyari yun? Hindi pa nangyayari ang pangako niya. Kaya paanong nagbalik na siya? Bago pa matapos si Brother Wang, sumabat ako at sinabing, pag bumalik ang Panginoong Hesus, dadalhin tayo patungo sa mga ulap para makatagpo ang Panginoon. Pero narito, pa rin tayong lahat sa lupa, walang dinala sa atin. Kaya paanong nagbalik ng Panginoong Hesus? Pinayuhan ako ni Brother Wang na hanapin ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Tama. Sinabi niya ring magbabahagi siya sa akin kung may mga tanong ako. Pero dahil iba ang sinabi niya sa pagkaunawa ko, at dahil abala rin ako sa trabaho, di ko na ulit nakausap si Brother Wang. Noong Nobyembre, pinagpahinga ako ng 1 buwan habang may mga isinasaayos sa kumpanya ko. Kaya nagkaroon ako ng libreng oras. Madalas akong nagbubukas ng Facebook at nakikipag-chat sa mga kaibigan. Napansin kong marami sa kanilang nagpo-post ng mga pelikula, video at artikulo, ng testimonya, at awitin mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Naalala ko kung paano sinabi ni Brother Wang sa akin na nagbalik na ang Panginoong Hesus. Kaya nag-usisa ako. Anong klaseng iglesia ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos? Bakit ang bilis nitong lumago? Naalala ko ang isang pamilyar na kasabihan. Ang nagmumula sa Diyos ay dapat yumabong. Amen. Ang makapangyarihang Diyos kaya ang nagbalik na Panginoong Hesus? Pero hindi pa tayo dinadala at hindi pa natutupad ang pangako ng Diyos. Ano ba ang nangyayari? Litong-lito ako. Pero isang araw, habang nakikipag-chat ako kay Sister Lee sa Facebook, tinanong ko siya nito, narinig mo na ba ang tungkol sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos? Alam daw niya ito. At yun lang ang iglesia na hayagang nagpapatotoo na nagbalik na ang Panginoong Hesus. Amen. Amen. At kakatanggap pa lang ng pinsan niya sa makapangyarihang Diyos. At sinama siya nito para makinig ng mga sermon. Sinabi niyang, ang mga sermon na narinig niya sa iglesia ay lubos na sariwat, nagbibigay liwanag, at nakatulong na sagutin ang mga tanong niya. Kaya nagdesisyon siyang siyasatin ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. Nung narinig kong malapit ng siyasatin ni Sister Lee ang iglesia, medyo nabahala ako. At nagmadaling sumagot sa kanya. Sa 1 mga taga-Thessalonica 4:17 sinasabing, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Pero narito pa rin tayo sa lupa, hindi pa tayo naidala. Kaya paanong nagbalik na ang Panginoon? Hindi ka dapat masilaw at maligaw sa mga ganyang turo. Kung gayon, paano ka sinagot ni Sister Lee? Paano? Sinabi ni Sister Lee, hindi tayo dapat masilaw. Pero maliring tanggihan ito nang hindi mo na ito sinisiyasat. Hindi yun kalooban ng Panginoon. Oo, tama yun. Kung ang makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik na Panginoong Hesus at nilalampasan natin siya dahil ayaw nating magsiyasat, pagsisisihan natin ito. Tama siyang Tama tunay. yun.
Sabi ng Panginoong Jesus at ang humahanap ay nakasusumpong at ang tumutuktok ay binubuksan. Hanggat naghahanap tayo, tiyak na gagantimpalaan tayo. Amen. Tama yun. Naisip kong may katuturan ang sinabi ni Sister Lee. Ang pagsalubong sa Panginoon ay may kaugnayan sa ating pagpasok sa kaharian ng langit. At hindi ito dapat ipagwalang bahala. Oo, tama yun. Kaya chinek ko ang website ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos kasama si Sister Lee para siya sa atin pa ito. Pinanood namin ang pelikulang Nanganganib na Pagdala at tumatak sa akin ang isang pag-uusap sa pagitan ng tatlong tao. Sa eksenang yon, nagbasa si Brother Go mula sa pahayag at ako'y lumingon upang makita ang tinig na nagsasalita sa akin. At nang ako'y lumingon, nakita ko ang 7 kandelerong ginto at sa gitna nito'y may katulad ng isang anak ng tao. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sabi niya ipinapakita ng mga bersong ito na kapag bumalik ang Panginoon sa mga huling araw, magkakatawang tao siya bilang ang anak ng tao para magpahayag sa simbahan. Sinabi rin ng Panginoong Hesus, dinirinig ng mga tupa ko ang tinig ko. Maging mga matalinong birhen tayo at hanapin natin ang tinig ng Diyos. San man magsalita ang banal na espiritu sa mga simbahan, mapaparoon ang tinig ng Diyos, pati ang pagpapakita at gawain niya. Kapag marinig lang natin ang tinig niya, tanggapin ang kanyang gawain at bumalik sa harap ng trono ng Diyos, saka tayo madadala. Oo nga. Nauunawaan kong kabilang sa pagdala ang pagkarinig sa tinig ng Diyos, pagtanggap sa nagkatawang taong anak ng tao at paglapit sa Diyos. Ito ang totoong kahulugan ng pagdala. Di tayo dadalhin kung di natin tinatanggap ang pagbabalik ng Diyos. Tatalikuran tayo ng Diyos. Oo. At nagbahagi si Brother Joe. Naging tao ang Panginoon bilang ang anak ng tao para gawin ang gawain niya sa lupa. Dinadala tayo sa pagtanggap ng nagkatawang taong anak ng tao. Maging mga matalinong birhen tayo at hanapin natin ang tinig ng Diyos. Sa paghanap sa pahayag ng banal na espiritu at pagtanggap sa Diyos, ay tunay tayong dinadala. Tama. Tapos sinabi ni Brother Zheng, alam na natin ngayon ang tunay na kahulugan ng pagdala. Ito'y kapag dumating ang Panginoon sa lupa para matagpuan tayo. Kapag naririnig natin ang tinig niya at bumabalik sa harap niya, wala tong kinalaman sa pagdadala mula sa mababa patungong mataas na lugar. Ang Panginoon ay nasa langit at dadalhin niya tayo patungo sa langit pero ito'y katang isip lang ng imahinasyon natin. Walang kabuluhan ito. Tama. Oo nga. Pagdating sa puntong yun ng pelikula, medyo nalito ako. Kaya tinanong ko si Sister Lee, kaiba ito mula sa pagkaunawa ko ng pagdala. Mali ba ang pagkaunawa ko sa ideya ng pagdala? Laging ganito inilalarawan ng pastor ko ang pagdala. Ito'y ang pag-akyat sa atin ng Panginoong Hesus sa himpapawid para makasama niya sa pagbabalik. Mali ba talaga ang pagkaunawang ito? Sumagot si Sister Lee. Nagbibigay liwanag ang sinasabi nila. Sa Biblia, ang mga banal lang daw ang makakakita sa Panginoon. Ngayong nagkakasala at nangungumpisal pa rin tayo, angkop pa tayong makita ang Panginoon? Hindi. Hindi ba't malabo ang ideya natin ng pagdadala para makatagpo ang Panginoon? Narinig kong sinasabi ng mga taga-ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos na ginawa lang ng Panginoong Hesus ang pagtutubos na nagpatawad sa tao pero hindi pa rin nalulutas ang tiwaling disposisyon at likas na pagkamakasalanan ng tao. Sila'y nagkakasala pa rin kaya hindi sila makakapasok sa kaharian niya. Tama. Upang iligtas ang sangkatauhan, dumating ang Diyos sa katawang tao sa mga huling araw. Matapos ang gawain ng Panginoong Hesus, inihahayag niya ang katotohanan, hinahatulan at nililinis ang tao. Para puksain ang sanhi ng mga kasalanan ng tao, para mailigtas tayo at makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya sa palagay ko, ang pagdalay, hindi kasing simple ng iniisip natin. Tama. Nang marinig kong magsalita si Sister Lee, parang may ilang misteryo sa akin sa ideya ng pagdala. At gusto ko ring malaman ito. Kaya lumapit kami kay Brother Wang ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos at sinabi sa kanya ang tungkol dito. Mabuti nga. Mainam. Sabi ko, isinasaad ng Juan mga taga Thessalonica 4:17 na tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Nakita natin sa pelikulang Nanganganib na Pagdala na ang pagdala ay pakikinig sa tinig ng Diyos dito sa lupa at pagtanggap sa mga salita't gawain niya pag bumalik siya. Hindi ito ang sinasabi ng Biblia na pagdala sa hangin para makatagpo ang Panginoon. Hindi ba't taliwas ito sa salita ng Biblia? Kung gayon, anong sinabi ni Brother Wang? Ganito ang sinabi niya. Tungkol sa misteryo ng pagdala, walang tao ang ganap na makakaunawa dito. Diyos lang ang nakakaalam. Tama yun. Hanapin natin ang katotohanan batay sa mga salita ng Panginoon at mga propesya sa pahayag. Ito lang ang tama. Tama, oo nga. Ano nga ba ang sinasabi sa panalangin ng Panginoon?
Ama naming nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano Sa langit, gayon din sa lupa. Malinaw na sinabi sa atin ng Panginoong Hesus, ang kaharian ng Diyos ay bababa sa lupa sa mga huling araw. Hindi ito mangyayari sa langit. Isa sa katuparan ang kalooban ng Diyos sa lupa gaya ng sa langit. Sinasabi rin sa pahayag na, at nakita ko ang bayang banal ang bagong Jerusalem na nananaog sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya. At ang Diyos din ay sasa kanila at magiging Diyos nila. Ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo. At siya'y maghahari magpakailan-kailanman. Amen. Binabanggit ng mga propesiyang ito na ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Ang kaharian ng sanlibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo. At ang bagong Jerusalem na nananaog sa langit buhat sa Diyos. Pinapatunayan nitong bubuuin ng Diyos ang kaharian niya sa lupa sa mga huling araw. Mabubuhay siya kasama ang mga tao. At ang lahat ng bansa ng mundo ay tunay na magiging kaharian ni Kristo. At kung mapapanatili natin ito, nasa langit ang kaharian ng Diyos. At pag bumalik siya'y dadalhin niya tayo sa langit. Hindi ba't walang kabuluhan ng mga yon? Tama Tama yun. yun. Totoo. Dahil doon, naisip kong sa pagiging Kristiyano ko parati kong dinarasal ang panalangin ng Panginoon na dumating naman ang kaharian ng Diyos at na magawa ang kalooban niya sa lupa gaya ng sa langit. Sinasabi ng pahayag ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo at ang bagong Jerusalem na nananaog sa langit buhat sa Diyos. Ipinapaliwanag ito ng lahat ng mga yon. Paanong hindi ko ito napagtanto? Ba't di sinasabi ng pastor ang tungkol sa mga kabanatang ito? Oo nga. Nagbibigay liwanag ang mga sermon ng mga tagaang iglesia ng makapangyarihang Diyos. Malinaw at simple nilang ipinaliwanag ang lahat. At lalo akong nagiging interesado. Pero may mga tanong pa rin ako kaya tinanong ko si Brother Wang. Ang pagtalakay mo sa pagbuo ng Diyos ng kaharian niya sa lupa ay sariwa at bago at sang-ayon sa Biblia. Pero pinangako rin ng Panginoong Hesus na ako'y paroroon upang ipaghanda kayo ng kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo may paghanda, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko. Upang kung nasaan ako, kayo naman ay dumuon. Nung muling nabuhay at umakyat sa langit ang Panginoong Hesus, naghanda siya ng lugar para sa atin kaya dapat nasa langit ang lugar na yon. Paano pa ba mauunawaan ng siping ito? Sumagot si Brother Wang, gamit ang pagbabahaging ito. May misteryo sa mga salita ng Panginoon. Di natin pwedeng limitahan ang gawain ng Diyos batay sa pagkaunawa at imahinasyon natin. Dahil ang gawain niya ay hindi matatarok. Tama. Tama yun. Kapag natapos lang ng Diyos ang lahat ng gawain niya at ipinakita yon sa atin, doon natin makikita ito. Nung tinanggap ko ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nakita ang mga bunga ng gawain ng Diyos na pagtanto ko, ang paghahanda ng Panginoon ng lugar para sa atin na nagiging tao ang Diyos sa mga huling araw para gawin ang gawain niya. At itinatalaga na isisilang tayo sa mga huling araw para tanggapin ang kanyang gawain. Tinutupad nitong sinabi ng Panginoong Hesus upang kung nasaan ako, kayo ay dumuon. Totoo yun. Kaya ang lugar na inihanda ng Panginoong Hesus para sa atin ay nasa lupa at wala sa langit. Tama yun. Nang marinig ko ito, napagtanto ko kung gaano ako ka-ignorante. Dumating ang Panginoon para magpahayag at gumawa. Pero nakamasid pa rin ako sa mga ulap. Naghihintay na dalhin niya ako sa hangin. Talagang mali ang pagkaunawa ko. Paanong posible kong nasalubong ang Panginoon at nadala? Tama, oo nga. Pagkatapos ay nagbasa si Brother Wang ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Tignan nating lahat ito. Sige. Sabi ng makapangyarihang Diyos, Kapag ang Diyos at ang tao ay magkasamang pumasok sa kapahingahan, ito ay mangangahulugan na ang sangkatauhan ay nailigtas at si Satanas ay nawasak na ang gawain ng Diyos sa gitna ng tao ay lubusang natapos. Hindi na magpapatuloy sa paggawa ang Diyos sa gitna ng tao at ang tao ay hindi na mamumuhay sa ilalim ng sakop ni Satanas. Kaya
ang Diyos ay hindi na magiging abala at ang tao ay hindi na magmamadali. Ang Diyos at ang tao ay sabay na papasok sa kapahingahan. Ang Diyos ay babalik sa kanyang orihinal na posisyon at ang bawat tao ay babalik sa kani-kaniyang lugar. Ito ang mga hantungan na kani-kaniyang tatahanan ng Diyos at ng tao sa katapusan ng buong pamamahala ng Diyos. Ang Diyos ay may hantungan ng Diyos at ang tao ay may hantungan ng tao. Habang nagpapahinga, ang Diyos ay patuloy na gagabay sa buong sangkatauhan sa kanilang mga buhay sa lupa. Habang nasa liwanag ng Diyos, ang tao ay sasamba sa isang tunay na Diyos sa langit. Ang Diyos ay hindi na mamumuhay kasama ng sangkatauhan at ang tao ay hindi rin magagawang mamuhay kasama ng Diyos sa hantungan ng Diyos. Ang Diyos at tao ay hindi maaaring mamuhay sa loob ng parehong saklaw. Sa halip, kapwa sila may sariling mga kaukulang mga paraan ng pamumuhay. Ang Diyos ay ang isa na siyang gumagabay sa buong sangkatauhan, habang ang buong sangkatauhan ay ang pagbubuo-buo ng gawaing pamamahala ng Diyos. Ang sangkatauhan ay siyang inaakay. Ukol sa kakanyahan, ang sangkatauhan ay hindi tulad ng Diyos. Ang ibig sabihin ng pagpapahinga ay ang pagbalik sa orihinal na lugar ng isa. Sa makatuwid, kapag pumasok ang Diyos sa kapahingahan, nangangahulugan ito na ang Diyos ay babalik sa kanyang orihinal na lugar. Ang Diyos ay hindi na mamumuhay sa ibabaw ng lupa o makikibahagi sa kagalakan at paghihirap ng sangkatauhan habang kasama ng sangkatauhan. Kapag ang sangkatauhan ay pumasok tungo sa kapahingahan, ito ay nangangahulugang naging isang tunay na likha ang tao. Ang sangkatauhan ay sasamba sa Diyos mula sa ibabaw ng lupa at magkakaroon ng mga normal na buhay ng tao. Ang mga tao ay hindi na magiging swail sa Diyos o lalaban sa Diyos. Sila ay babalik sa orihinal na buhay ni Adan at Eva. Ito ang kanya-kanyang mga buhay at mga hantungan ng Diyos at sangkatauhan pagkatapos nilang pumasok sa kapahingahan. Ang pagkatalo ni Satanas ay isang hindi maiiwasang pangyayari sa digmaan sa pagitan ng Diyos at ni Satanas. Sa ganitong paraan, ang pagpasok ng Diyos sa kapahingahan pagkatapos na gawing ganap ang kanyang gawaing pamamahala
at ganap na kaligtasan ng tao at pagpasok sa kapahingahan ay hindi rin maiiwasang mga pangyayari. Ang lugar ng kapahingahan ng tao ay nasa lupa at ang lugar ng kapahingahan ng Diyos ay nasa langit. Habang nagpapahinga ang tao, sasambahin niya ang Diyos at mamumuhay din sa lupa. At habang nagpapahinga ang Diyos, aakayin niya ang natitirang bahagi ng sangkatauhan. Aakayin niya sila mula sa langit, hindi mula sa lupa. Amen. Pagkatapos nun ay, sinabi ni Brother Wang, sa lupang yon nang simulay unang ginawa ng Diyos, ang tao mula sa alabok. At nung ginawang tiwali ni Satanas ang tao, sa lupa ginabayan at tinubos ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng gawain niya. Oo. Ang Diyos ay muling nagkatawang tao ngayon sa mga huling araw. Ipinapahayag ang katotohanan para humatol, maglinis at malutas ang pagiging makasalanan ng tao, at gumawa ng pangkat ng mga mananagumpay. Nakikinig sila sa salita ng Diyos, nagpapasakop at sumusunod sa daan niya. May isasagawa ang kalooban ng Diyos at may isa sa katuparan ang kaharian ni Kristo sa lupa at magdadakila sa Diyos. Kapag kumpleto na ang gawaing pamamahala niya para sa pagliligtas, matatalo niya na si Satanas. Hindi na magagambala ng mga puwersa nito ang mundo. Ang mga matitira ay ang mga naligtas ng Diyos. Hindi na maghihimagsik ang tao sa Diyos. Mabubuhay ang sangkatauhan sa kapayapaan, wala nang digmaan. At pwede nang magpahinga ang Diyos at tao nang magkasama. Ang lugar ng pahinga ng Diyos ay nasa langit, at ang lugar ng pahinga ng tao ay nasa lupa. Gagabayan ng Diyos ang sangkatauhan mula sa lugar niya sa langit, at sasambahin ng tao ang Diyos sa lupa habang tinatamasa ang buhay. Ito ang kamanghamanghang buhay na inihanda ng Diyos sa sangkatauhan. Amen. Salamat. Amen. Ito nga ang Salamat sa makakamit Diyos. ng Diyos sa bandang huli. Tama. Salamat sa sa Diyos. Napakabuti niya. May napaka-praktikal na bagay tungkol sa sinasabi ni Brother Wang. Kapag nasira na si Satanas, makakalaya na ang mundo sa masasamang puwersa. At ang buhay na plano ng Diyos para sa atin ay magiging pinakakamanghamanghang buhay. Amen. Oo nga. Tama. Ang pagkaunawa ko sa pagdala ay naging sobrang labo. Ginawa ng Diyos na mabuhay ang tao sa lupa. Paano siya makakaakyat ng ganun kadali? Oo nga. No. Kung tunay na dinala ng Diyos ang tao, paakyat sa langit, paano sila mabubuhay ng walang pagkain at sa katirahan? Oo, tama. Nakakatawa. Nakakatawa yun. Ang ideya ng pakikipagtagpo sa Panginoon sa himpapawid ay imahinasyon ng tao. Parang bata ang ganoong pag-iisip. Siya nga. Siyang tunay. Lagi kong naririnig sa pastor na nasa langit daw ang kaharian ng Diyos. At pinaniwalaan ko yun. At nanabik akong madala sa langit. Mukhang hindi rin nauunawa ng pastor at mga tagapangaral ang Biblia. Mali ang pakahulugan nila sa salita ng Diyos ayon sa pagkaunawa nila. Nililin lang nila ang tao. Oo. Oo, ganun na nga. Ipinagpatuloy ni Brother Wang ang pagbabahagi niya. Tungkol naman sa tunay na kahulugan ng pagdala, tingnan natin ang sinasabi ng salita ng makapangyarihang Diyos. Sige. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang madala pa itaas ay hindi ang madala sa mababa, patungo sa mataas na lugar. Malaking pagkakamali yan. Ang madala pa itaas ay tumutukoy sa aking pagtatalaga at pagkatapos ay pagpili. Nakatutok ito sa lahat ng naitalaga at napili ko noon pa. Ang mga nadala ay ang mga nagkamit ng katayuan ng anak o panganay na anak o sila na bayan ng Diyos. Hindi tutugma sa mga pagkaunawa ng mga tao. Yaong may bahagi sa bahay ko sa hinaharap ay mga taong nadala sa harapan ko. Totoo ito at hindi nagbabago kailanman at hindi pwedeng pabulaanan ng kahit na sino. Ito ang ganti ko laban kay Satanas. Sino mang aking itinalaga noon pa man ay madadagit sa harapan ko. Amen. 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 Nagbahagi si Brother Wang. Ang pagdala ay hindi gaya ng iniisip natin. Hindi ito pagdala mula sa lupa patungo sa mga ulap o kaya'y pagdala paakyat sa langit. Galing ito sa mga pagkaintindi ng tao at literal na interpretasyon ng mga bersong ito. Oo. Sa katunayan, ito'y pagsalubong sa Panginoon at pagdala sa atin sa harap ng Diyos. Ito'y pagkarinig sa Diyos, pagtanggap at pagpapasakop sa bagong gawain niya at pagsunod sa mga yapak ng kordero.
pag nandito na ang Diyos para magpahayag at gumawa. Dumating ang makapangyarihang Diyos sa katawang tao para magpahayag ng katotohanan, maghatol at magdalisay. Ang lahat ng nakakarinig sa Diyos at sumusunod sa bagong gawain niya ay dinadala sa harap ng trono ng Diyos. Ang mga taong ito ay mga matalinong birhen. Sila ang ginto, pilak at mga hiyas na dinadala ng Panginoon. Sila'y mahuhusay at nagagawa nilang tanggapin ang katotohanan at nauunawaan ang tinig ng Diyos. Tunay silang dinadala. Totoo. Tinatanggap nila ang paghatol at pagkastigo ng mga salita ng Diyos. Nagtatamo sila ng tunay na pagkaunawa niya at dinadalisay ang tiwalin nilang disposisyon. Sila'y mga mananagumpay na ginawa ng Diyos bago ang sakuna at aakahin sila ng Diyos sa pangwakas nilang hantungan. Ito ang tunay na kahulugan ng pagdala patungo sa langit. Salamat sa Diyos. Ang mga kumakapit sa pagkaunawa nila at naghihintay para dalhin sila ng Panginoon na tumatangging tanggapin ang gawain ng paghatol ng Diyos ay mga hangal na birhen. Isinasantabi sila ng Panginoon Tama yun. at babagsak sila sa mga sakuna ng tumatangis at nagangalit ang kanilang mga ngipin. Gaya ng sinasabi ng mga salita ng Diyos. Ang mga nakakapanindigan sa paghatol at pagkastigo ng Diyos sa mga huling araw, yun ay sa panahon ng huling gawain ng paglilinis, ay mga tao na papasok sa pangwakas na kapahingahan kasama ang Diyos. Sa makatwid, ang mga pumapasok sa kapahingahan ay makakawala na sa impluwensya ni Satanas at natamunan ng Diyos pagkatapos lang sumailalim sa kanyang huling gawain ng paglilinis. Sila na lubusang natamunan ng Diyos ay papasok na sa huling kapahingahan. Ang mahalagang layunin ng pagkastigo at paghatol niya ay upang dalisayin ang sangkatauhan at ito'y para sa araw ng huling kapahingahan. Kung hindi mauuri ang tao ayon sa klase nila o makakapasok sa kapahingahan. Ang gawaing ito lang ang landas nila upang pumasok sa kapahingahan. Tanging ang gawain ng Diyos na paglilinis ang lilinis sa sangkatauhan sa kanilang di pagkamakatwiran. At tanging ang kanyang gawain ng pagkastigo at paghatol ang magbibigay liwanag sa mga masuwaying bagay sa sangkatauhan. Sa gayon ay inihihiwalay yaong mga maaaring maligtas mula roon sa mga hindi. At yaong mga mananatili mula roon sa mga hindi. Yaong mga pinapayagang manatili lilinising lahat at papasok sa mas mataas na kalagayan ng katauhan. Kung saan magtatamasa sila ng mas kahangahangang ikalawang buhay ng tao sa lupa. Sila'y papasok sa araw ng kapahingahan ng sangkatauhan at mamumuhay kasama ang Diyos. Pag sumailalim na sa pagkastigo at paghatol ang mga hindi, pwedeng manatili, mabubunyag sila. At lahat ay wawasakin at, gaya ni Satanas, hindi na papayagang manatiling buhay. Ang sangkatauhan sa hinaharap ay wala ng ganitong uri ng tao. Sila'y hindi angkop na pumasok sa lupain ng sukdulang kapahingahan. Ninaaangkop na pumasok sa araw ng kapahingahan na pagsasaluhan ng Diyos at ng tao. Dahil sila ang puntirya ng kaparusahan. Masasama sila at di matuwid na tao. Amen. 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 At sinabi ni Brother Wang, lahat ng tunay na naniniwala sa Diyos at nananabik na magpakita siya ay tinanggap ang makapangyarihang Diyos pag mabasa ang mga salita niya at marinig ang tinig niya. At dinala sa harap ng trono ng Diyos. Tinatanggap nila ang probisyon ng mga salita ng Diyos at hindi na nauuhaw ang kanilang mga espiritu. Hindi na sila mahina't negatibo at hindi nabubuhay sa mga gapos ng kasalanan. Nabubuhay na sila sa liwanag ng Diyos dahil tinanggap ang paghatol ng mga salita niya. Unti-unting bumubuti ang mga tiwaling disposisyon nila at itinatakwil nila ang mga gapos ng kasalanan at nananahan sa lupain ng may kalayaan. Hindi ba't ito nga ang buhay ng isang dinala? Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Nakatulong ang Salamat sa pagbabahagi ni Brother Wang para malinawan ako. Ang pagiging dinala ay pagkarinig sa Diyos at pagbabalik sa harap ng trono niya. Naunawaan ko na ang tunay na kahulugan nito. Naunawaan ko lang ang literal na kahulugan ng mga kasulatan. Batay sa pagkaunawa ko, naniwala akong darating ang Panginoon upang dalhin tayo. Di ako nagtuon sa pakikinig sa tinig ng Diyos, muntik lumampas ang pagkakataon kong madala. Oo nga. Napaka-ignorante ko. Ngayon ko lang napagtanto na ang mga dinala lang sa harap ng trono ng Diyos tumatanggap sa paghatol ng salita niya. Dinalisay at binago ay angkop na pumasok sa kaharian ng Diyos at tanggapin ang mga pangako niya. Oo. Oo. Tunay nga na matalino at makabuluhan ang gawain ng Diyos. Matapos maghanap, magsiyasat at magbasa ng salita ng makapangyarihang Diyos, natiyak kong siya nga ang nagbalik na Panginoong Jesus at tinanggap ang gawain niya sa mga huling araw. Salamat Dinala sa Diyos. ako sa harap ng trono ng Diyos at dumalo ako sa piging ng kordero. Salamat sa kanyang pagliligtas. Salamat Salamat sa sa Diyos. Diyos.